Hi friends, kamusta? Luto-luto ulit muna tayo. Lulutuin ko na nga itong last namin na pang-ulam. Matagal kasi namin hindi ulit nakapag-grocery. Ito na nga lang yung natira. Isang linggo din kasi kaming nasa galaan, kaya nga hindi na rin kami nag-grocery. Pagbalik naman ni Mod, sakto na nga na may pasok siya, kaya hindi na naman nga ulit kami makakapamalengke. Ang tagal ko nga pinag-isipan kung ano nga lutong gagawin ko dito nga sa mga manok at saka baluna na natira. Naalala ko nga lang na may na-frozen nga pala akong gata, kaya yun na lang ang gagawin ko. Gagataan ko na nga lang itong mga manok. Una ko ang ginawa ayun at nagsangkot siya nga lang ako ng sibuyas, bawang at pati ito ng mga manok. Lagay na nga rin ako ng pampalasa na asin at saka paminta. Nagtubig pa nga yung mga manok, kaya ang tagal ko nga din ito nga napakuluan. At nung naubos nga yung sabaw, ayan naman kat nagmantika na. Sobra nga nagmantika, kaya nga binawasan ko muna bago ko nga nilagyan ng toyo at saka konting tubig. Tinakpan ko nga muna ulit at papakuluan ko lang siya ulit ng 10 minutes. Katapos nga ng 10 minutes at naubos na nga yung sabaw, nilagay ko na nga rin yung mga gata. Hindi pa nga nakukuluan, gusto na nga agad lagay ni Pau Pau yung mga mushroom, kaya inilagay ko na nga din. Lagay na rin pala kami dyan ng pampalasa na kalahati lang na Knorr cubes. Sobrang dali nga lang nitong lutuin dahil gagataan mo nga lang. Papakuluan mo nga lang yan hanggang sa maubos nga yung gata at magmagtika na. At ayan nga, luto na. Pero bago ko nga patayin yung apoy, binawas ko nga muna si Pau Pau. Naglalagay nga ako ng sili, kaya ipinagbawas ko nga si Pau Pau. Masarap nga itong ginataang manok kapag medyo maanghang-anghang. At ayan, konting pakulo at halo-halo na nga lang at luto na ang aking ginataang manok. Naglagay nga lang pala ako dyan ng mushroom para naman may kasama nga itong manok. O, paano friends? Luto na, tara, kain tayo. Thank you Lord for all the blessings. Hindi pa nga dumarating si Mon, kaya naman kumain na nga din ako. Si Pau Pau naman nagmerienda din siya, kaya ayaw pang kumain. At paano friends, try nyo na rin yung ganito, masarap, promise. Lalo na siguro kung mas maanghang pa, hindi pala maanghang kapag na-frozen na yung mga sili. Ewan ko lang din, baka piling ko lang, charot. Noong nakarang araw pala, kwento ko lang, nagtanim pala kami ni Pau Pau ng mga sili. Nakita niya kasi yung lalagyan ko ng mga buto at gustong-gusto niya na nga agad itanim. Sobrang tagal na nga ng mga buto na yun at hindi ko nga alam kung tutubo pa ba nga. At ayan nga, naglagay lang ako ng mga lupa dyan sa seedling tray at saka pinaglalagyan ko nga ng mga butas-butas at inilagay ko nga itong mga buto ng sili. Sili na nga lang sana yung ilalagay ko, kaya lang si Pau Pau ay gusto nga di makiali-ali. Kaya naman inilagay ko na nga rin yung mga buto ng pechay. Sobrang dami nga inilagay ni Pau Pau at kung saan-saan na nga lang talaga niya pinagtatapon. Pagkatapos nga namin lagyan ng mga buto, inilagyan ko na nga lang ulit din sa ibabaw ng kaunti pang mga lupa. Para nga matakpan yung mga buto nga na inilagay namin sa ibabaw. Pagkatapos nga namin maglagay ng mga lupa sa ibabaw, ay dinilgan ko na nga din. Hindi na gumagana yung spray bottle ko, kaya kinamay-kamay ko na lang. At pagkatapos nga ng halos 2 weeks, pagka-uwi nga pa namin yan, ay ganyan na nga siya kalaki. Transplant ko na nga dahil parang 2 weeks na ay hindi pa naman siya lumalaki. Puro sili nga lang pala yung mga tumubo at yung mga pechay ay hindi na nga siya tumubo. Tinalbusan ko na nga din yung tinanim kong mga kamote at nagtanim pa nga ulit ako. May mga ilang puno na nga din ako ng talbos ng kamote dito. Kaya gusto ko pa sana nga silang dumami pa. At ayan nga yung isa at nakayap na nga pataas. Tuwing umaga nga si Pau Pau, pagkagising niya, dumediretso talaga siya dito sa likod bahay namin para nga tingnan yung mga tinanim namin. Tuwan-tuwa nga lagi yan kapag nakikita at ang lalaki na nga daw. Gustong-gusto nga din pati niya na didiligan nga lagi yung mga halaman niya. Pag minsan nga nagsasabi na lang niya na naggaling nga daw siya doon sa likod at tiningnan niya nga daw yung halaman at malalaki na. Mas matandaan pa nga sa akin si Pau Pau, ako naman lagi ko na nga nakakalimutan diligan. O basta balitaan ko na lang kayo kapag nakakapaglagay na ako ng dahon ng sili sa aking tinola. Charot. At paano friends, yun lang muna sa isang araw ulit. Thank you for watching. Bye!